the Lord. Ayan. Sige po, malakas po palakpak. Hindi po para po sa akin, kundi para po sa Diyos. At kung para po sa Diyos, mulang pa po yan. Amen. Sige po, hayaan po natin ang lugar nito ay pununin ng pasasalamat, pagpupuri sa ating Panginoon. Sige po, huwag po natin iintahan ang Diyos. Wala sa likod, hanggang sa harapan, magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Amen, amen, amen. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Maraming salamat po tayo kung lahat ay makakaupo. Amen. I just want to, you can sit down, Brother Scott. I just want to congratulate ang CGCFJTG Carmona and CGCFJTG Altapiera. Palakpakan naman po natin ang mga lingkod ng Diyos. Pastora Tamen, Pastora Zeyuso, Pastor Zeyuso. Salamat dahil alam niyo po nakakatuwa. Last year, ay nandito na nga po pala kami. Ang bilis po ng panahon. Salamat po sa aking kumare at kumpare. Ang napakagaling, galing pala mag-sakso po ni Pastor Tirso. Pastor Tirso and Pastor Bioli Mariano. Salamat po sa inyong pagmamahal sa aming mag-asawa ni Pastor Ben. We're not just treating us just a pastor but a family. Salamat po dahil hindi niyo po pinaramdam si GCF JTG family, maging sa mga associate pastor ng Pastor Tirso at Pastor Bioli, na iba kami. So do you always let us feel na pamilya tayo. Amen. So sa oras pong ito, hindi ko na patatagalin ang Word of God dahil pagpasok natin sa kanila, ang bumungad sa atin, mga pagkain. Diba? Bago ka pumasok dito, nakita ko yung mga naka-foil doon ng pagkain. Mamaya tayo po ay makakain ng masasarap, pero alam niyo po, ang Word of God mas masarap. Amen. Ito yung bagay na hindi lang pupusok sa tiyan mo, kundi sa spirito mo. Amen. Kaya kumanda ka, kapatid. Alam niyo po, ang Word of God at ang pagiging Kristiyano natin, hindi ito yung parang kapag pumasok ka sa Chinese restaurant, Chinese ka na. Can I hear an amen? Amen. Kapag pumasok ka sa Japanese restaurant, Japanese ka na, hindi po ganon. Ganon din naman po ang pagiging born again. Hindi porket umattend ka ng church, born again ka na. Ano daw po ang kailangan? Makinig sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, doon uusbong ang ating pananampalataya. Kaya sa pakikinig mo ng pakikinig ng salita ng Diyos, kapatid, alam kong may sasabihin sa iyo ang Diyos. May relema sa iyo ang Panginoon. May revelation sa iyo ang Diyos. Pero, kung ikaw ay magsi-cellphone lang, sayang kapatid. Sa bahay ka na lang sana nag-cellphone. Gumastos ka pa ng 12 sa gym. 12 nga ba? 13 na. 13 na pala. Kaya huwag mo sayangin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo sayangin ang oras na to. Now, alam niyo po, I just want to introduce myself. Ako po ay si Pastora Manel Ramos. Napagkakamalang po si Bea Alonso. Ang original na Bea Alonso, ang ating Pastora Bioli. Ako po ay mabuting may bahay ng ating OSD, Overall State Moderator. By the way, siya po ay nagpapaabot ng pagbati at congratulate niya po ang anibersaryo ng Carmona at Altapiera. At kami po, gaya na na-mention ng ating pastora, kami po ay may 4 na anak, kakapanganak ko lang po kahapon. Saan po kasi kayo seryoso? Saka pwede pa forward po konti. Ayan. Ang gagwapo naman ng mga pastor nyo. Parang ito yung mga inaanak namin na early counseling. Tumawa ang mga nakakaalam. Mahal na mahal namin ang mag-asawa niya. Sabay bawi. Okay! So, gaya po na bilangin ni Pastora Ronnie, no? Napakabilis, isang taon na. Alam niyo po, last year, nabanggit ko, si Pastora Tam at Pastora Ronnie, nanonood pa ng Cocomelon ang mapapangasawa nila. Mukhang hanggang kayo nanonood pa rin. Hintayin po natin next year. Kung kay Pastora Tam, tingnan mo ang buong bata. Ako, itataya ko po ang buong JTG Global. Makapangasawa na.
praise the word of God. Nandito ba ang lahat? Okay, alam niyo po sa church, ang dami kong kwento, no? Ron, ang lakas talaga. Bawas konti ng volume. Alam niyo po sa JTC Manila, ang uling mga, series namin, responsiveness. Ang responsiveness daw, ay kailangan, lalo na sa Word of God, kailangan nagre-respond ka. Kapag ang politiko, si Mayor, nagbigay ng bigas, grabe ka makapalakpak. Diba? Lalo na, pag nagbigay ng 2 pinata, at ang gulo rin. Pero kay Lord, nililimitahan mo. Ayaw mo mag-amen, ayaw mo mag-praise the Lord, ayaw mo mag-hallelujah. Iba po ba? Dapat ang lahat ng papuri, ang lahat ng pangalan, ang kapaluringan, ang kalalakihan ng Diyos. Kaya respond. Kailangan mag-respond ka kasi ang pagsasalusaluhan natin ay hindi isang alamat, hindi isang chismis ni Marites, ni Marichu at ni Marife. Ito ay isang salita ng Diyos na magbabago ng buhay mo. Buhay mo! Magpapagaling sa iyo at magpapagaling sa akin ang bubuhay sa ating lahat. Kaya, huwag niyo titipunin mag-amen. Amen! Subukan niyo mag-amen. Amen! O, di ba? Wala namang nawala. Nagbayad ba kayo? Naubusan ba kayo ng pera? Sabihin natin lahat, praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Pag kay Lord, huwag mong titipirin. Amen! Kaya naman, CCCM, JTG, are you ready to listen to the Word of God? Amen! It's the Word of the Lord that will transform us. Alam ko kung celebration ito. Pero hayaan niyo pong mangaral ako. Ayoko namang i-compromise yung Word of God. Kasi sa panahon ngayon, gusto na iba parang reels. Yung mabilis na lang. Ganun lang ng ganon. Bibilis ako po. Actually, tapos na to. Bibilisan ko po, ayoko po i-compromise yung Word of God. Pero gusto ko po, sa aking sasabihin, mula po sa salita ng Diyos, gamitin ako ng Panginoon, kahit isa lang maalala mo, okay na. Kung yung isang yan, ipapamuhay mo, solved na. Kahit hindi mo makabisado lahat to, kahit isa lang, pero alam ko, yung isang yon, lalakaran mo, hahakbangan mo at gagawin mo, kapatid, pinagpala ka at ikaw ay tagumpay na. Amen. Kung tayo po lahat ay muli tatayo as we respect the Word of God, as we honor the Word of God, at tayong lahat ay mananalangin. Hallelujah. Sige po, ipigit natin ang ating mga mata. Tayo po lahat ay manalangin namang Diyos. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Mabuti ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagkulang, hindi nagpabaya, at alam namin, Panginoon, sagana ang iyong pag-ibig at pagpapala. Dalangin po namin ngayong oras na ito, patuloy mo po kami sasamahan. Panginoon, mangusap ka sa amin. Hayaan mo po ang iyong salita, ang aming babaunin. Hindi lang maririnig ng aming tenga, kung hindi aming isalalakaran, isa sa puso, lahat ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Binabalik namin ang lahat ng papuri at karangalan sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen and amen. Responsiveness! Pag sinabi mo na amen! Sino po, palakpakan natin siyo ng marangal. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po lahat ay makakaupo. Gising na po ba ang lahat? Yes! Yan, ang maganda. Ang dali niyong kausap. Diba? Ang saya. Alam niyo po, hindi gagawin yan, hindi na ngayon. Kundi pagbalik niyo ng mga churches, every word of God, asahan mo parang ito'y wow, diamante. Isang mamahaling diamante na wow. Yung pag narinig mo, hindi lang pasok sa tenga eh. Dapat kailangan mag-sink in sa puso. Amen. So ngayong oras pong ito, paulit-ulit na naman po natin naririnig. At kitang-kita na po natin yung malaking letra dyan. Malaking salita dyan. Can we say it all together? Immeasurable. Again, immeasurable. And this theme is a beautiful theme. It's a powerful verse. And I believe it's not just for the Carmona and Alta Tierra, but for everybody. Pero, mga taga-Carmona, Alta Tierra, pwede bang sumigaw ng malakas na hallelujah? Saluhin niyo po ang Word of God na ito. Amen! Sabi ko sa Ephesians chapter 3 verse 20, Now to Him who is able to do
immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. At dyan niyo po kinuha ang inyong tema, immeasurable. Can you say it all together? Immeasurable. Immeasurable. Sabi po sa ibang version, the New King James Version, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. At sabi po sa Tagalog, ito maganda, sa Kanya na makagagawa. Minsan kasi pag English, parang dumudugo na kagad ilong natin, no? Sa Tagalog, kumuha rin po ako ng Tagalog. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa. Can you say it again? Higit pa. Pwede pakikip na lang po konti. Medyo madinig. Kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sabihin nga natin ulit, higit pa. Higit pa. Alam nyo, yung kantahan pa lang natin, it's the Word of God already. Makakatch mo kagad. Yung mga pagbate, gets mo kagad anong tema natin ngayon. At naniniwala po ako, ngayong oras na ito, maraming bubuksan sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na nalilimitahan tayo, pero mas kaya pa palang higitan ng Panginoon. Amen! Sa buhay natin, marami pa. Kung ganyan lang ang tingin mo, ganito ang kayang gawin ng Diyos. Amen! Grabe ang Diyos. Sabihin natin na, grabe ang Diyos. Actually, we cannot comprehend the Lord. Yung comprehend, it means, hindi mo lubos na maunawaan. Hindi mo lubos na maintindihan ang kayang gawin sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan daw ng alin, ng kanyang kapangyarihan. Kapag kung wala hindi kita ng Diyos, ang ating mga iniisip o ang ating mga hinihiling, hindi dahil sa iyo, kundi dahil pa rin sa Kanya. Hindi dahil sa iyong lakas, talino, itsura, pera sa bangko, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Grabe po, grabe makapangyarihan ng ating Panginoon. Now, balikan ko yung immeasurable na word na maganda ni Pastora kanina. Ang ibig sabihin ng immeasurable ay so large or great that it cannot be measured or known exactly. Sabi nyo sa ibang meaning, impossible to measure. O sa Tagalog, hindi masusukat. Kung paano ang tela na susukat ng metro, ang mga pwede kang gumamit ng tape measure, ng gauge, pwede kang gumamit yung titipla kasi ako ng milk ng anak ko. Susukatin ko doon sa bote niya, may measurement. Lahat may sukat, pero ang Diyos, hindi mo masusukat ang kabutihan niya. Hindi mo masusukat ang kapangyarihan niya. Hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig niya. Amen? Sabi doon, hindi masusukat. Napaka-imposibleng masukat. Alam niyo po, napakarami katangian ng Diyos na hindi kayang sukatin. Pero magbabanggit po ako ng 4. Kahit 4 na katangian lamang. Kasi kung 4 na po ito, baka next year wala na kayo dito. Sabi, mahaba pala si Pastora mag-preach. So 4 lang ang pinili ko. Okay lang ba? O gawin kong 4 na po. O balik tayo sa 4. Okay. May pinili akong 4. At itong 4 na ito ay lubos kong nararanasan sa buhay ko, kaya ako po pinili ito. At alam ko kung patuloy kong nararanasan, hindi lang ako kundi kayo. Are you ready, CGCF-JTG? Amen. Number 1. Hindi ko pa tatagalin. Nung pumasok siya, nangamoy yung ulam, Pastor Mark. Number 1, power. Can you say it again? Power. God's power is limitless. Can I hear an amen? Alam niyo po, ang kapangyarihan ng Diyos, He can do whatever He wants to do. In fact, nung ginawa niya ang creation, nakikita mo kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Gawin niya ang langit at lupa, gawin ka niya, napaka-makapangyarihan. Sure ka, Pastora, kahit panguilong ko, makapangyarihan si Lord. Pastora, bakit gano'n ang itim ko? Makapangyarihan si Lord. Yan kasi ang babagay sa'yo. Kaya kahit magluluta tayo, kababalik at mangingitim ka pa rin. Bakit? Yan ang pagkakalikhaan ng Diyos sa'yo. Ng kababagay. Amen. Makapangyarihan po ang ating Panginoon and it's limitless. Hindi mo masusukat. Sino naniniwala doon? Parang Andy Rice lang yan ng mga inasal. Hindi mo masusukat kung nakailang kanin ka na. Lagi, Kuya, isa pa. Kuya, isa pa. Ganun din po ang kapangyarihan ng Panginoon. Next. Sabi doon, Jeremiah 32:17.
sovereign Lord. You have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang kalawakan. Walang imposible at mahirap sa Diyos. Ngayon, magtatanong ka, kaya bang ni Lord pagalingin ako? Ginawa nga lang yung buong universe eh. Pagalingin na lang. Kaya ni Lord na in-install ang marriage namin? Sabihin mo, kayang-kaya. Kaya ni Lord na ako ay makapasok sa music team. Ang gagaling ng music team natin kanina, palakpakan naman natin ang Panginoon. Sa mga naglilingkod sa Diyos, sa Lord po. Kaya pa ni Lord yun, sabihin natin kayang-kaya. Amen. Actually, hihigitan pa ito ng Panginoon. Now, what is the next? Mga bagay na hindi natin kayang sukatin sa Lord. Number 2 is grace. Can we say it together, grace? Grace. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Dahil daw po sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo na sumampalataya kay Kristo. Ito po ay kaloob ng Diyos at hindi galing sa atin. Pwede mo natin sabihin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po yung grace ni Lord, sufficient. It means sapat. It means enough. Hindi ito yung Lord parang kulang. No. Enough ang grace ni Lord sa buhay mo. Naalala mo ba kung gaano ka makasalanan? Kung magbibilang tayo ng kasalanan dito, nako, grabe, di ba? Yung buhay natin noon ay grabe. Pero dahil ang Diyos ay kayang higitan ng ating iniisip, ang ating hinihiling sa Kanya, makita mo kapatid na ang grasya at biyaya ng Diyos ay umaapaw sa buhay mo. Kaya ka nakapaglilingkod ngayon, that is full of grace. Diba? Sino masasabi dito deserve na maglingkod kay Lord? Sino masasabi dito na, ay, talento kasi ako, kaya ako nakakapaglingkod kay Lord? No. Dahil sa kahabagan lamang ng Diyos, kaya tayo nakapaglingkod. Dahil lamang sa kahabagan ng Diyos, kaya ako nakakatayo dito sa inyong harapan. Lahat ng ginagawa natin, it's all because of the grace of God that saved you and me. Amen po ba? Amen. Ito po yung bagay na enjoy, but remember, don't deserve it. Diba? Nakapaglilingkod ka, na-enjoy mo, may pamilya ka, nagsiserve ka kay Lord, tumutugtog ka, nag-preach ka, na-enjoy mo ang church, ang ministry. But remember, you don't deserve it. Tutuusin, wala namang karapat-dapat. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, kaya mo ito nararanasan. Amen? Kaya naman mga naglilingkod sa Diyos, ikihan pa po natin. Alam nyo, huwag mong abusuhin yung grace ni Lord. Kung alam mo ng mali, huwag mo nang gawin. Hindi po, immeasurable daw po yung grace ni Lord Hindi abusuhin. No! Ang mali, mali! Ang tama ay tama. Kahit kailan, hindi magiging tama ang mali. Sabihin mo sa katabi mo, huwag daw nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Hindi po pinatawad ka noon. At alam mo, patatawarin ka rin naman noon ng Diyos. Patuloy kang maglalaro ng kasalanan. By the way, ang aking pangangalan po ay not a prosperity picture. Kami po ni Pastor Ben, hindi po kami, bihirang-bihira po namin pag-usapan ng tungkol sa pera sa CBT Manila Church. No, kami po, more on basagan po kami. Di bali ng konti ang member namin, kung madala naman namin kay Lord. Kaysa marami, pero nako, mga naglalaro lang pala sa kanilang faith. Amen. So yung ngayon maririnig natin, hindi para dito po kami, total minsan nyo lang po nakikita. Kaya kung ano man ang ko, hindi nyo na rin po mahahabol. Ako po ay mga ngaral, hindi para nagbingin kayo. Hindi para parang, wow, ganito pala si Lord. Kundi basagan tayo ngayon. Payag kayo? Amen. Kung marinig naman, awi, aray, ang sakit. Pero praise the Lord. Tinatablang ka pa. Ulitin ko yung praise the Lord. Minsan, porket alam mo na mahal ka ni Lord.
patuloy ka maglalaro sa kasalanan. Yung mga nagbo-boyfriend dito, tatlo-tatlo. Girlfriend, tatlo-tatlo. Yung mga nag-aano dyan, mga hindi nagsisimba dyan, mga hindi pala simba. Yun ang nakakapagtaka. Pag linggo, doon ka maglalaba. Ano ang sa gawain ng Israel? Alas 7. Alas 7 ng umaga. Pero 6:30 maglalaba ka na. Kapag linggo, doon ka maglalaba na. Tara, ano tayo? Mall tayo. Pag Sabado, ayaw nyo yayain? Pambira! Oh, come on! Huwag natin abusuhin. Ito yung bagay na, anak naman, wag naman. Tama ba? Yung iba kasi, dahil yung grace ni Lord, hindi mo na-appreciate, grabe ka magkaroon sa kasalanan. Alam niyo po, maging kami nila, pastor, grabe kami kinahabagan ni Lord, kaya po kami nagpapastor ngayon. Kung di kami nagpastor, baka kami ni Pastor Bioli, dapat kasama kami, kinukuha kami ng bini. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, Pastora, patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasayaman, malungkot, tulad man, wala. Dahil kahabagan ng Diyos natin, wala tayong ibang kayang gawin, kundi maglingkod sa Kanya. Kasi hindi mo naman masusuklihan yung grace ni Lord eh. Pero yung mapaglingkuran mo siya, kahit papaano man lang, Lord, masuklihan kita. Amen! Sige po, palakpakan natin yung malakas ng Diyos. Pangatlo, goodness. Can you say it again? Goodness. Sino po ang naniniwala na mabuti ang Panginoon? Sino po ang naniniwala na napakabuti ng Panginoon? Sobrang buti ng ating Panginoon. God's goodness is beyond all measure. Psalms 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Psalms 23 verse 6. Ang sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Palagpakan naman natin si Lord. Ang sabi, ang kanyang biyaya at ang kanyang kabutihan ay laging nakasunod sa akin all the days of my life. Amen. Grabe si Lord. 1 Chronicles 16:34. Oh, give thanks to the Lord. Bakit daw? Again, give thanks to the Lord. For He is good. For His steadfast love endures forever and ever and ever. Yung pagkutihan ng Diyos na nasa Panginoon ay hindi lang doon natatapos. Hanggang ngayon, nakakaranas ka ng pagkutihan ng Diyos. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, hanggang sa future mo, mararanasan mo ang goodness mo. Sabi nga doon sa kanta, di ba? Your goodness is running after me. Sinusundan ka ng kabutihan ng Diyos. Grabe kung sa kama pumatangan doon ang biyaya at kabutihan ng Diyos. Pumunta ka sa ganitong bagay, nakikita mo sumusunod si goodness, si mercy sa buhay mo. Again, i-enjoy mo lang. Pero ulit, you don't deserve it. Pero grabe si Lord. Amen. Sige po, palakpakan natin ang malakas sa Panginoon. There was a time, ang DMG Manila Church po, kami po ay may hospital mission. Iba-iba po daan sa Jose Reyes. Kung gagawin po kayo sa Manila, Jose Reyes at San Lazaro Hospital. Now, bago po ito mag-pandemic, no, lagi po kami namimigay ng mga laruan sa mga kids, sa mga bata po na nakakonfalido. And then one time, nung kami po ay nag-visit doon, nagkaroon po kami ng hospital mission. Meron po ako, kasi ano yun eh, hindi nung grupo-grupo ko sila sa tatlo. Meron kami pinuntahan doon, kami nung kasama kong tatlo, na isang bata, may picture dyan, pero yan po isang ko lang, hindi ko mahanap yung exact picture ng batang yun. No, yung batang yun siguro mga nasa 7 to 10 years old. So, ang sakit po niya ay severe pneumonia. Tapos nakaano po siya, oxygen,
Tapos from time to time, ay nininebulize po siya. Tapos sabi nga ng nanay, ay baka daw tubuhan. So that time, meron isang mag-encourage, may isang mag-pray, at meron isang mag-present ng regalo. So nung kinausap po namin yung nanay, sabi namin, Nay, interview namin, anong sakit, kailan pa kayo dyan, kailan daw makakalabas. So yung nanay iyak ng iyak. Sabi niya, salamat po sa pagbisita. Ang anak ko po ay may ganitong sakit. Nakakalungkot po kasi kami lang, wala na po yung asawa niya. Sabi ko, Nay, mabuti ang Diyos. Alam niyo nung sinabi ko mabuti ang Diyos, naniniwala ako mabuti ang Diyos. Pero sa ganung kalagayan, minsan mahirap paniwalaan. Sabi nga ng nanay, ito po sabi ng nanay, kung mabuti ang Diyos, bakit may sakit ang anak ko? Bakit nakaratay sa ospital ang aking anak? Nay, sabi ko, uulitin ko po, mabuti ang Diyos. Sabi niya, gusto ko sanang maniwala, kapatid. Kaso na pag nakikita ko ang aking anak na nahihirapan, hindi mahanap yung ugat para lagyan ng dextrose, parang ayaw paniwalaan ang sinasabi. So, in-encourage ko siya, na-encourage kami magrupo at pinag-pray namin. Nung bago namin sapat, pinatanggap namin. Nung pagkasabi namin, okay, Nay, nandito po kami para bigyan ng regalo ang inyong anak para kahit man lang papaano, hindi niya maramdaman ang sakit niya. Hindi matuwa siya sa kanyang regalo. Kaya maraming salamat po. So, binigay namin yung regalo. Pagbukas ng bata, iyak ng iyak yung nanay. Humagulgol. Hindi kami tatlo, magtitiginan. Ba't kaya? Hindi, parang hindi kayo naisip na nanay, dapat siya meron din. Isip ko rin, bakit siya humiyak? Sobra naman. Alam niyo po, nung interview namin pagkatapos, sabi niya, Ma'am, kahapon po, nagsabi ang anak ko, sabi niya, Ma'am, bilan mo naman ako ng laruan. At yung anak ko, mahilig sa dinosaur. Nung ako'y nagpunta ng SM, ang mamahal, 500 daw. Sabi niya, 500 pesos. Bibili ko na lang ito ng gamot, pandagdag sa ospital. Sabi niya, anak, pasensya na, pero hindi kita mabibila ng laruan. Kasi kailangan natin unahin ang gamot mo. So nalungkot siya kasi yung tanging request ng anak niya, hindi niya maibigay. At kaya pula siya iyak ng iyak. Dahil yung pagbukas ng box ng kanyang anak, ang laman ng box ay hindi maliit, kundi isang napakalaking dinosaur. Ang dami-dami naman pwedeng maging laman ng box. Pero bakit dinosaur pa? At alam niyo po, dun naniwala yung nanay na mabuti ang Diyos. Bakit? May mga panahon sa buhay mo na hindi mo makita na mabuti ang Diyos. Lalo na sa mga sitwasyon na pangit, parang hindi mo maunawaan, hindi matarong sa isip mo na talaga ba, Lord, mabuti ka. Pero tandaan niyo po, hindi nagkulang ang Panginoon. Hindi man natin masagot, bakit? Bakit nangyari to? Lord, kung mabuti ka, bakit nangyari to? Hindi natin kayang sagutin yan. Maging kami mga pastor, kung nagpapakausin sa amin, Mami, Daddy, bakit po nangyari to? Isa lang ang aming sinasabi, mabuti lagi ang Panginoon. Bakit? Sabi sa Isaiah 55 verse 8, For your thoughts are not my thoughts, nor your ways my ways. Ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. At maaari ang paraan ng Diyos ay hindi natin paraan. Kaya hindi natin minsan maunawaan, pero ano daw kailangan mong gawin? Maniwala, sumampalataya, magtiwala na ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. Hindi laging okay, pero mabuti pa rin si Lord. Sometimes masakit, sometimes pinagdadaanan, ba? Pero mabuti pa rin ang Panginoon. God is good! And all the time! Minsan hindi nakikita ka na parang, Lord, hindi makita kabutihan mo. Parang walang way. Pero alam mo, God will make a way where there seems to be no way. Kung ang dagat na, hinati na, para magkaroon ng daan sa buhay mo pa kaya. Kaya ano kailangan? Lagi ka lang magsasabing, Lord, mabuti ka.
At alam niyo, ang kabutihan ng Diyos, hindi nalilimitahan. Higit pa, sapat pa, ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Can I hear an amen? And number 4 is love. God's love is infinite. God's love is immeasurable. Kaya yung symbol ng love is cross, kasi buhay niya ang binigay niya sa atin. How God expresses His love? By dying on the cross. Imagine, dapat tayo yun nahihirapan, dapat tayo yung namatay, pero dahil mahal tayo ng Panginoon, He saved us. Minsan hindi mo na na-appreciate ito, pero babalik ang papaalalahanan kita ngayong oras na ito. Wala ka dyan kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dapat kumpleto pamilya mo, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nararanasan mo ang kanyang kabutihan. Kaya naman kapatid, lagi kang magsasabi, thank you, Lord. Hindi ko deserve, pero thank you, Lord. Amen. Sabi sa Psalms 103 verse 11, for as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. Sabi sa Tagalog, ito po maganda. Mga awit, 103:11. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang si GCF-JTG ang pag-ibig ng Diyos. Ay hindi mo kayang sukatin. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagkukulang ka, pero ang Diyos hindi nagkukulang. Nasasaktan mo siya, pero kahit kailan hindi kanya kayang saktan. Amen ba? Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, dadako po tayo sa pangalawang part. Kung kanina ay parang, wow, ganito si Lord. Wow, grabe pala ang kaya gawin ng Panginoon. Itong part na to, basagan naman. Ito naman yung bagay na, nako, sorry po. Ako'y bisita lang, pero may palang paumanhin na. No? Hindi po kasi doon natatapos ang Ephesians 3:20. Oh, come on, si GCF-JTG, can I hear an amen? Hindi lang siya natatapos sa parang, wow, higit pa, sapat pa, sa lahat kong pangangailangan, gaya ng inawit natin kanina. Hindi doon natatapos. Kung kayang gawin ng Diyos, higit pa sa ating hinihiling-hinihisip dahil sa kanyang kapangyarihan na kumikilo sa atin, ano naman ang part mo? Ano naman ang kailangan mong gawin? How to apply Ephesians 3:20 to our life? Are you ready, church? Yes. O, panibagong ano to ha? Panibagong pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Number 1, believe. Can you say it together? Believe. Believe. Do not doubt. Sabi ko sa tabi mo, do not doubt. Huwag kang magduda. Parang sa ospital, di ba? Nagduda yung nanay, pero alam niyo po, tinugon pa rin siya ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang nangusap sa kanya. Alam niyo po, to be honest, dumarating ang time sa mga likod na Diyos na nagdududa. Kami po ni Pastor Bello, nagsisimula kami sa JTG Manila. Kasi lumipat kami, ang unang mo namin gawain ay parang ganito po, kwarto. Ngayon, bigla-bigla kami pinaalis. Pampira, meron kami gawain. Oh, glory, belongs to Jesus. Maya-maya, nag-announce ako, okay po. Wala muna pong uuwi. Hihingi po kami ng tulong. Magbabaklas po tayo ngayon. Nagulat yung mga member, ano babaklasin? Lilipat po tayo, pinapaalis na po tayo dito. Kaya simulan na po natin bago po tayo umabot na madaling araw. So may video kami nun nagbabaklas kami. Hindi namin alam saan ang next church namin. Pero alam niyo po, masaya kami. Nagbabaklas, nagtatawanan yung mga kabataan. Meron po mga kala ko mga vlogger. Lilipat kami! Pero ano po yung masunod na Sunday? Wala kami church na matutuluyan. Ito po yung pagkotoo namin. Nag-church po kami sa McDo, sa Jollibee, sa MOA. Meron kayo sa MOA eh. Nung ako po yung nangangaral, may mga guard na kagano'n. Bawal niya, ma'am, bawal po dito. Kasi hindi naman po lahat dito kareliyon nyo. Ay, sabi ko, sandali na po ha. Sabi ko, kausapin mo yung guard. Habang kinakausap mo yun, mga ngaral ako dito. Kaya habang nangangaral ako, tumitingin ako na tumitingin. Kapag dumadami yung guard, binibilisan ko lalo. No? Alam mo, si Lord, grabe.
Pagkatapos po doon, dumating naman kami sa Pagdog. Habang nangangarap si Pastor Den, sabi ng guard, Ma'am, ito po yung party place. Hindi naman po ito party. Gawain niyo po ito. At saka, Ma'am, wala po kayong order. Ano kami sa party place, wala man lang kami order. Sabi ko, Sir, sandali lang. Nililis na lang namin kung ano ang pang-orderin. Pero ang narinig niya, mahal kayo ng Diyos. Nakataka yung group. Pagkatapos na naman, umorder naman po kami yung Sunday. Lahat naman po kami kumain ng Sunday. Pagkatapos po doon sa home, lumipat po kami after 6 months. Nakahanap po kami ng isang place. Yun po yung, kung bibisita po kayo sa JTG Manila Church, yun po yun. Yung second floor po doon, napakalaki naman. Ano lang po kami, 50 lang po kami. Miyembro, 50 lang. Pagdating namin doon, sabi ng madam, paano natin pupunuin ito? Sabi ni Daddy, Pastor Den, alam ko na. Doon sa gilid, lalagyan natin ng office. Dito, lalagyan natin ng kids room. Tapos dito, lalagyan natin ng pastor's room. Para ito lang ang sanctuary. Kasi kung hindi, aalog-alog kami. Alam niyo po, nalimitahan namin ng Panginoon. At nagduda kami sa kayang gawin ng Diyos. Sorry, Lord. Alam niyo po, after ilang years, umaapaw na po ang mga miyembro ng JTG Manila. To God be all the glory. Sabi namin, sorry Lord, nalimitahan ka namin. Kasi bakit? Hindi kayang sukatin. May mga bagay na akala mo ito lang. Pero grabe pala ang kayang gawin ng Diyos. May mga bagay na, Lord, kaya ba talaga na dalhin mo ako sa abroad? Kayang gawin ng Panginoon. May mga bagay na mga pastor nito, Lord, mamabayaran ba namin yung upa? Hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. Lord, mababago ba itong member namin? Hindi mo kaya. Kasi hindi naman ikaw nagbabago. Pero kaya ni Lord. Dahil siya ang nagbabago ng buhay. Ganyan. Ganyan pala ang katuwa. Dahil hindi ko natapos ang Lord. Umabaw. At nagkaroon po ng 3 services para makita namin lahat ng miyembro. To God be all the glory para pakasuwain ng Panginoon. Kaya mga CTCF, JTG, Carmona, at Patera, humanda kayo sa gagawin ng Panginoon. Kung hindi nyo nalahan ng Diyos na, ay, ano kasi kami, probinsya. Ay, ano kasi kami, naiit lang ang lugar namin. Ay, kasi ano, ay. Ay, kasi single ako eh. Baka wala maniwala sa akin na ano. Baka sabihin, naghanap lang ako ng boyfriend. Ay, wala namang pera yung mga miyembro ko, hindi namin ito mababayaran. Ay. Itigil mo na yung pag-ay, at tingnan mo yung kayang gawin ng Diyos kayo. Beyond what you can ask. Kasi kung tayo mag-i-imagine lang, ganito lang. Pero alam mo, nawakan mo na yung iyong iniisip. Wala namang bayan. Yung inihiling mo, Lord, sana po magka-e-bike po kami. Kung hindi ka humingi ng kotse? Hindi lang yung e-bike po, yung hindi po madalis malobat, ha? Ay, siya! Kapag hihiling ka kay Lord, kasi dahil alam mong grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Immeasurable ang power ni Lord. Yung hiling mo, dapat naman taasan mo. Iangat mo. Can I hear an amen? Dali nung kausap. Yan ang mga gusto ko pong kausap eh. Mga pinapangaralan. Amen. Sumunod. Ano sabi sa Luke 18:27? I believe some of you, this is your favorite verse. What is impossible with man is possible with God. Again. What is impossible with man is possible with God. Maraming bagay na imposible sa atin. Pero sa Diyos, posible. Kaya nang gawin. We can do, we cannot. Hindi natin kaya, but He can. We are unable, but God is able. Amen. Can I hear an amen? Alam niyo yung amen, dapat yung nag-declare na. Amen! Mga pastor ng CGC at JTG, hanggang ganyan ba lang ang kayang gawin ng Diyos sa inyo? No! Hanggang ito lang ba ang kaya niyong marating? No! Higit pa ang kayang gawin ng Diyos. Lalo na po sa mga nakilig po sa kayo. Kung yung mga
karaniwang tao, hindi pinagabalaan ni Lord. Tayo ba? Na nagpiling pa sa Diyos? Kaya nalimutan namin yung pag-aapisa namin. Ay, Pastor Jesus, dahil ba namin si Lord? Babalik ko po yung patotoo ko. Dapat ako po yung isang stewardess sa Cebu Pacific at lilipat po. Kasi ang aking mga kapatid ay nasa Canada. Ako po dapat ay nasa Canada na. No, ako po yung citizen na dapat ng Canada. Pero ganun pa man, dahil alam ko pong si Lord ay hindi nagkulang sa buhay ko. At ako po'y naniwala na hindi ako pababayaan ng Diyos. Gusto ko mag-stewardess kasi gusto ko po makapunta ng iba't ibang bansa. Ito pala, no? Alam ko naman na, Lord, kaya mong gawin ito. So dumating po ang time, nung ako po'y graduate ng college, hindi naman po tourism ang aking in-apply, pero ako po'y nag-try sa Cebu Pacific. At out of 103 na nag-exam, 4 lang po kami pumasa. So pagdating doon, interview po kami, ganyan-ganyan, hindi nga po makapaniwala kasi yung pag-exam ko po, parang parang trip-trip ko lang talaga for experience. Nung pag-exam ko po, tiniray na ako, biglang ganyan-ganyan, dumating ang time na ako po ay pipirma na ng kontrata. Nung pagpirma ko po ng kontrata, sabi ko, kailan po ang aking rest day? Sabi niya, ay, Miss Bernabe, kasi di pa po kami kasali pa Sir Pleno. Miss Bernabe, our airport is 24/7. Oo nga naman, nagsasara ba airport? Hindi. So, hindi ko masasabi kung kailan ang rest day mo. Sabi ko, how about Sunday? Hindi namin mapapangako. Pero, meron namang headquarters, pwede ka dyan matulog. Isip-isip ko, hindi naman sa tulog ang ano ko, iniisip ko, kundi yung pagsisimba ko. So, ginawa ko po, pinasa ko yung kontrata. Sabi ko, can I just go to the restroom? Nagpunta po ako ng CR. Sabi ko, Lord, nag-pray ako. Na-imagine nyo paano ako nag-pray? Nag-pray ako kasi... Punta ko sa CR, sabi ko, Lord, alam mo na matagal ko ng pangarap ko. Bata pa lang ako, pag tinatanong, what is your dream? What is your ambition? Ang lagi ko sinasabi sa Sambo, I want to be a stewardess. Sabi ko, Lord, grabe ka. Kasi ang dami namin nag-apply, 4 na kami natanggap. At kung tutusin, yung 3, graduate ng tourism, ako hindi. Pero alam mo, Lord, kaloko-kaloko to. Pero sabi ko, Panginoon, yun lang, hindi ako makakapagsipa pag ko. Kasi hindi nga naman nagsasara ang airport. Pray ako. Ang kasalan niyo po, umiiyak ako sa CR. Kasi sabi, malinaw ang pinapasabi sa akin ng Diyos na hindi ka para dyan. Bagamat nakita mo ang open door sa parang ito na yun. Pero anak, para ka sa akin. At ganoon din po ang sasabihin ko sa inyo. Hindi kayo para sa mundo, kundi tayo ay para sa Diyos. Sabi ko, Lord, matagal ko ng pangarap ko. Matagal ko ng gusto mangyari to. Pero kung dahil dito, makakalimutan kita, di ba nila lang? Ano po ginawa ko? Umuwi! Tumawag sa akin ngayon yung secretary, Miss Bernabe, where are you? Sabi ko, I just went home. Siguro, iniisip ng secretary, adik ba to? Nag-apply, nagpa-interview pa, kumuha pa ng uniform, hindi rin naman pala tutuloy. Sabi ko, hindi na po ako maintindihan sa ngayon. Pero I am firm with my decision. Na ano? Sapat na yung pag-ibig, biyaya, kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko para unahin ko siya at hindi ang pangarap ko. Diba yan? Hindi ko marating ang pangarap ko. Maranasan at makamtan ko lang ang pangarap ng Diyos sa akin. Ano? Maglingkod sa Kanya. Kailangan mo lang kapatid, maniwala. Alam niyo po ang ginawa ni Lord? Dahil naglingkod ako kay Lord, hindi ako nag-stewardess kasi kung nag-stewardess ako, wala na po ako dito. Nasa ibang bansa na po ako. Maaaring ako na yung nagsasabing, happy to serve. Pero alam niyo, pinagsisigawan ko ngayon, God is good! Alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon, hindi ako nag-stewardess, pero pinaranas na sa akin makapunta sa iba't ibang bansa. Kasama na po ang Israel. Nang ako'y
All expenses paid. Promise. Wala kami binastos, wala kami binayaran, at meron pa kami pocket money. Kaya naman, maniwala ka na ang Diyos ay kaya gawin ang higit pa sa iyong naasahan, higit pa sa iyong hinihiling, higit pa sa iyong pinag-pray, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Huwag kang magduda. Ikaw kasi, nauuna ka sa pagdududa. Parang hindi mo kilala si Lord. Amen. Number 2. Nasaan pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. I love CGCFJ. Second, don't stop praying. Ano sabi sa 1 Thessalonians 5:17? Pray without ceasing. Pray continually. Tuloy, tuloy, tuloy. Tama ba? Huwag mahihinto. Minsan kasi kapag hindi napag-pray, hindi natugunan ang ating prayer, hindi mo na yung pag-pray ulit. O kaya parang sasawa ka na. Lord, nakikinig ka ba? Lord, mukhang hindi mangyayari na, mukhang ayaw mo to. Hindi, patuloy ka lang manalangin sa Diyos. Dahil anong bakit? Pinitingnan ng Diyos, hindi naman yung prayer mo, yung puso mo. Kasi kung ikaw ay bibigay, nakikita ng Diyos na, ay, hindi sincere tong anak ko. Pero kung ikaw ay patuloy na magpe-pray, mananalangin sa Diyos, sino ba naman ang Diyos para hindi kanya tugunin? Pero, kung hindi man mangyari ang prayer mo, kasi mas the best ang gusto niya para sa'yo. Hindi dahil hindi siya nakikinig. Hindi dahil mas the best ang pinagpe-pray. Yung pinagpe-pray mo, ay sa gusto ng Panginoon, mas yun dapat ang mangyari. Yung iba, sabi niya, Lord, I pray, sagutin na ako nitong leader ko. Every time. Yung leader, pinagpe-pray na yung youth niya. Ay, bawal din ha? Bawal pala yan. Yung leader, nagpe-pray ng isang ano niya, para sa kanya. Yung hindi tinugo, nawala sa church. Oh, come on! Dahil lang ba sa pag-ibig, kaya ka nandito? Minsan ayusin din natin yung prayer natin eh. Tama? Ayusin mo sa katabi mo, ayusin mo prayer mo. Pinagpe-pray mo, mapapahaba ka, sa tingin mo, tutugunin ni Lord. Lord, I pray, itong unbeliever na to. Mag-eat kami, tapos i-born again ko siya. Wow! Eh di ikaw na! Mira, ikaw pa ang pag-born again sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo prayer mo. Lord, I pray, manalo ko sa online casino. Na, walang pera ko, pakikash in nga sa Gcash. Pataya dito sa online. Ayusin mo prayer mo. Kasi hindi ka tutugunin ng Panginoon kung makakasama sa iyo yan. Now, sa atin, na alam natin, kayang gawin ng Diyos na higit. Nandito pa ba kayo? Don't stop praying! Ang pag-pray, hindi lang para sa mga pastor yan, mga leader yan. Ang pag-pray, kahit walang title. Title lang yan eh. At alam niyo ba, itong napakaganda eh. Ang prayer, hindi na kailangan yung magbulaklak. Hindi na kailangan yung magaling na Panginoong Diyos. Mahabaging Panginoon. Hindi na kailangan ganon. Parang tatay mo lang na, Lord. Grabe, Lord. Yung parang nakikipag-usap ka lang sa tatay mo. Ganon ang gustong prayer ni Lord. Yung from the heart. At ito maganda ang sabi sa Joshua. Hindi pa pinagpe-pray. Alam na ni Lord ang gagawin niya sa'yo. Hindi mo pa nasasabi, Lord, ito ang kailangan ko. Pero nararanasan mo na. Ganyan po kabuti ang ating mga. Amen! God is good! And all the time! God is good! And last, be thankful. Can you say it again? Be thankful. Be thankful. 1 Thessalonians 5:18. Basahin po natin na. 1, 2, 3, go! In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus towards you. Ano daw po sabi? In everything! Give thanks.
baon nyo to. Buhay na nagpapasalamat. Amen. Maging puso po natin ito. Alam niyo, mahirap lang. Minsan, kaya kayo hindi nakapagpasalamat kasi nagko-compare ka. Lord, mas advanced yung iPhone niya kaysa sa atin. 15 Pro Max sa kanya, 15 lang sa atin. Magbira, sa Pro Max lang kayo nagkaiba. Lord, hindi ka pa pagpasalamat kasi Lord, bakit gano'n yung TV nila 65 inches, sa amin 55 lang. Tama ba? Comparison will be a weapon for you to be ungrateful. Kapag nag-compare ka na nag-compare, talagang hindi mo makikita ang kabutihan ng Diyos. Kapag nag-compare ka na nag-compare, hindi mo mararamdaman at mararanasan na, oo nga, no? Higit pa ang ginagawa sa akin ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Minsan kapag familiar ka na, parang kaya yung oxygen. Familiar ka na, di ba? Pag-isip mo naman, hindi naman yung thank you sa oxygen. Di ba parang kung na lang, minsan kapag familiar ka na, nakakalimutan mo ng ipagpasalamat sa Diyos. Pero alam niyo po, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, lagi daw magpasalamat sa Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus toward you. Your salvation. Minsan ba nababakit mo pa na, Lord, salamat niligtas mo mo. O parang ano na lang, kwento sa Biblia. Kung tutusin, dapat matagal ka ng patay. Sa tigas ng ulo mo, dapat matagal ka ng patay. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos at kahabagan ng Diyos ay nasa iyo, hindi mo na napapasalamat yun. Sa iba, di patay. Ano kasi dito, Lapi? Come on. Small ways, big ways, small blessings, big blessings, always be thankful to God. Lagi daw po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Meron pong storya sa Lucas chapter 17 verse 11 to 19. Ito po yung kwento ng 10 ketongin. Shortcut ko na. Basahin natin, pero yung ano ko lang po. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. And he was going into a village. 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice. Kasi syempre, ang mga may keto, bawal yung dumikit sa iba, nakakahawa. Kaya sabi dyan, sumigaw sila. They stood in a distance, malayo pa rin, at kailangan din sumigaw kay Jesus. Jesus! Master, have pity on us. Panginoon, aming Diyos, mahabag po kayo sa amin. And when he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Sabi na nakita sila ng Panginoon, sabi doon, lumapit kayo, at kayo ngayon ay pinagaling ko na. Humayo kayo, lumapit kayo sa inyong mga pare, o ngayon mga pastor. Sino mga pastor dito? Ginagamit ng Panginoon, no? Tayo ay nagpipray sa mga may sakit. At sabi doon, ano nyo nakakalungkot ito eh? 10 ang pinagaling ng Diyos. Pero, isa lang ang bumalik. Sabi sa verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Hindi ba 10 ang pinagaling ko? Where are the other 9? Verse 18, has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. I pray, CGCF JTG, yung isang ketongin na pinagaling, yung siyam hindi bumalik, pero yung siyam na yun, sabihin mo, hindi kami yun. Kundi tayo, yung isa, na bumalik sa Diyos, nagpatira pa sa pakanan ng Panginoon, hindi na kalimutan magpasalamat dahil mabuti ang ating Panginoon.
hindi pa sa Panginoon? Tingnan mo yung paligid. Ikot mo yun. Ikot mo. Ikot mo na tama. Ikot. Sige, ikot. Look at the people around. Okay? In English ko lang, meron tayong brothers cut dito eh. Ngayon, magbabanggit ako. At pag ikaw yun, tatayo ka. Are you ready? Yes. Hindi ito parlor games, ha? Nakikita ko kayo, parang gusto niya mag-trip to Jerusalem tayo. Okay, tatayo kayo. Sino po dito ang nagpe-pray, sa mga mag-asawa lang, syempre, ha? Ang nagpe-pray na magkaanak sila at magkaanak sila, tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Please remain standing. Sino po dito ang may trabaho? May trabaho po, tumayo. Mga may word. Huwag kayong mag-alala, hindi ko hihingin ng inyong tithes. Yung mga may trabaho, nagtatithes ba kayo? Ay, babawiin ni Lord ang trabaho nyo. Nagtatithes? Yes! Remain standing. Sino po dito ang nagkaroon ng sakit karamdaman noon, pinagaling ni Lord? Tayo. Sino po dito? Yan. Sino po dito ang nakakain kaninang umaga? Tayo. Nagalmusan! Inabangan niyo sasabihin ko sila, no? Sandali, nag-iisip pa ako. Sino po dito mga kabataan ang nakakapag-aral? Nakapunta ng school? Sino po dito ang humihinga pero hindi nagbabayad ng oxygen? Tumayo. Humihinga at hindi nagbabayad ng oxygen, ha? Humihinga ka. Ang oxygen napakamahal ng takle. Pero nakakahinga ka, pero hindi ka nagbabayad. Tumayo. Sino po dito ang buhay pa? Tumayo. At sa kongregasyon ito, makikita mo lahat ay nakatayo sapagkat hindi kayang sukatin. Hindi masusukat ang kabutihan ng Diyos. Napakaraming ibang bagay na kaya natin ipagpasalamat sa Diyos. Pero makikita mo, lahat kanila nakaupo, pero tingnan mo, lahat nakatayo. Dahil He is able to do exceedingly abundantly above all that we have for Him. I want to say it again, church. Ang Diyos na nagpilit ko ako for 30 years. Nakaranas ako ng kahabagan ng Diyos kahit hindi ko po deserve. Ang Diyos na nagtiwala sa akin ng isang iglesia. Ang Diyos na nagbigay sa amin ng paglilingkod na ngayon ay nangunguna po kami sa buong JTG Church. Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa akin. At uulitin ko po sa bawat isa sa atin. Immeasurable. Ang ibig sabihin po ito, it's not just above, not just abundantly above, but exceedingly abundantly above all that we ask or think. Sapagkat kanyang mabuti ang Panginoon. Sino po dito nagtiwala na mabuti ang Diyos? Mabuti po ang Diyos! Mabuti po ang Lord! Amen! Amen! Ang sabi lang, kung masala, masala sa Diyos. You know what? God will exceed your expectation, Pastora. There are times that you are praying na parang, Lord, teka lang ha, bumitaw kaya muna ako sa paglilingkod. Nagtrabaho na lang ako. You know what, Pastora San? God saw your tears. God heard your prayer. There are times that you want to give up, you want to quit. You want to say, Lord, next time na lang. Lord, parang hindi ko kaya. Lord, parang kailangan ko ng
Kasi po, ang Diyos ay tumutugon sa kanyang mga anak. Bakit? Dahil mabuti siya. Hindi ka mabuti. Hindi tayo